Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli sumasa inyo ang ating tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Sa kalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas, ito po muli ang inyong likod, Oliver Tamayo Bakay. Sumasa inyo ang ating palatuntunan sa loob ng isang oras na talakayan. At syempre, kasama po natin ngayong umaga ang ating mga masigasig na mga media practitioners at ang ating bisita ay mula sa Department of Labor and Employment. Pero bago natin kilalanin ang ating mga bisita, atin munang kilalanin ang ating mga media practitioners na kasama natin ngayong umaga sa pamamagitan ni kasamang Jeanette Valentin Bakiran. Magandang umaga po sa iyong lahat. Makakasama po natin sa sandaling to ang muse ng mga media, si kasamang Teresa Campos from DWPE Radyo ng Bayan. We have Bombo Marvin Kangkang from DZGR, Bombo Radyo. We have also Mascom OJT students from UP Baguio. Ayan, si Miss Joyce Aquino. Ayan, pamangkin po yan ni President Noynoy. At syempre sa ating, parating po ang reporter po ng FBN-DCCV at saka stinger po ng GMA5, si kasamang TJ Tuddaw. And of course, sa ating technical studio, ang mga kasamahan natin dito, we have kasamang Tony Goyagoy, Modesto Ferrer, and Alvin De Los Santos. Sa RBC Cable, we have Mr. Chubby Tabalanza at kaya kasamang Marshall Bakiran sa Clearview Cable. And of course, sa Radyo ng Bayan, kasama natin sa kabila si kasamang Letlet Taliping. Magandang umaga po. Thank you very much, kasamang Jeanette. At syempre, mamaya yung iba pang media practitioners natin ay darating para makibahagi dito sa ating palatuntunan. Ngayon naman ay kasama natin ang masipag na Regional Director ng Department of Labor and Employment Region 2, si Attorney Sixto Rodriguez Jr. upang i-discuss sa atin ang ilang mga mahahalagang updates mula po sa DOLE. Magandang umaga, Director, at maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa atin pong imbitasyon. Magandang umaga rin kasamang Oliver at sa lahat ng media practitioners na nandito ngayon, sa lahat ng tagapakinig ng inyong radio station. Good morning. Okay, good morning, Director. And of course, si Sir Reggie, ang ating laging kaagapay, ang Labor Communications Officer ng ating pong DOLE Region 2. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo kasamang Oliver at ganun din sa mga taga-subaybay ng Tipon-Tipan. And of course, si Madam Shilani Bamurik, ang in charge or regional coordinator ng National Reintegration Center for Livelihood Assistance para dun sa mga OFWs natin. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po kasamang Oliver at sa lahat po ng tagapakinig ng Tipon-Tipan. Good morning po. Ayan, at syempre ang atin pong tatalakayin ngayong araw na ito ay ukol po sa ilang tulog na lamang yung pong ating Labor Day activities. Ano nga ba ang gagawin natin sa May 1? At syempre, ang atin pong World Day for Safety actually April 28, pero yung activity natin for Region 2 ay pinag-isa on May 1. Aalamin po natin yan. Atin din pong alamin kung ano po ang meron ba, lagi pong tinatanong ito, meron bang magandang balita para sa ating mga private employees, wage order, Pero nung nakaraang taon ay alam naman natin nagkaroon ng bagong wage order. Alamin natin meron bang petition ngayong taon. Of course, pag-uusapan po natin yung livelihood assistance to returning OFWs. Isa po sa programa ngayon ng DOLE Region 2. And yung livelihood assistance doon sa temporary displaced workers. Meron po tayo dyan sa Region 2, particular yung mga empleyado ng Florida Bus Company. At yun, pag-usapan din natin konti kung anong initiative ng ating ilang mga ng ating mga taga-Department of Labor doon sa problema natin on job mismatch. So unang-una, alamin natin kay Director Rodriguez. Sir, ano nga ba ang ating mga nakalinyang mga aktibidad para sa Labor Day dito po sa Region 2? First of all, nais kong batiin ang manggagawang Pilipino ng Advance Labor Day kasi sa May 1st ay Labor Day. Bakit nating sineselebrate bakit natin ginawang Labor Day ang May 1st, no? Ang istorya niyan ay May 1st kasi ito yung the date when President Marcos signed into law yung Labor Code of the Philippines, but it took effect 6 months thereafter on November 1st. So Labor Day ay May 1st kasi dyan mismo pinirmahan ni Presidente Aquino yung
Labor Code of the Philippines, which is a repository of all the rights of workers. Prior to the signing of this labor code kasi maraming protesta, maraming welga ng bayan at kaya nga nagkaroon ng Labor Code of the Philippines. Okay, so yun yung history, ano? May 1 pala pinirmahan or nilagdaan ni Pangulong Marcos yung Labor Code of the Philippines. So ngayon, sir, ano? Taon-taon nating sineselebrate ang Labor Day at alam natin na napakaraming mga aktibidad ang inyo pong nililinya tuwing Labor Day. Sa Region 2, ano yung ating pinaghahandaan ngayon? Dito sa Region 2, on May 1st, there will be jobs fairs. Dito sa Tuguegarao City, meron din tayong jobs fair sa Santiago City. And come May 3, meron din tayong isang jobs fair sa Apari, Cagayan. Okay, so ito ay dadaluhan siyempre ng iba't ibang mga kumpanya, ano? Ano po ang aasahan? Anong mga trabaho ang pwede pong applyan ng atin pong mga mamamayan? We have invited several recruitment agencies. Ang karamihan dyan ay local recruiters. And we have also some agencies na kumukuha ng mga applicants for overseas job vacancies. At yan nga ay marami sa Santiago, marami rin dito sa Tuguegarao, come May 1st. Okay, siguro ay nagtataka yung ilang mga kababayan natin. Bakit yung sa Apari Cagayan ay May 3, sir? Ano po ang dahilan at bakit hindi po itinaon ng May 1? They actually intended to have it also on May 1st, but it coincided with their fiesta. Kaya masapawan yung kanilang celebration doon. That's why they decided to have it on May 3. Aramang Festival po yata na ang ating pong Apari on the May 3. Kaya itinaon na for that days yung ating pong jobs fair. Sa ating mga kasamahang mga media practitioners, kung meron po kayong tanong about sa jobs fair, ay pwede po kayong magtanong. Yan, sige, hindi daw job fair. Sige, unahin na natin. Akala ko meron on jobs fair bago tayo punta sa ibang issue. Sige, Oo kasama nga. Tere. Yeah, thank you, kasama Oliver. Good morning po, Director, kay Sir Reggie, tsaka kay Ma'am. Kasi nabanggit ko nung kinukulit ko si Sir Reggie na May 1 daw nila ilo-launch yung livelihood din po, package or yung assistance na ibibigay po natin doon sa mga affected employees ng GV Florida. So yun yung Okay. gusto ko rin sanang marinig kasama Oliver, kung na-plansya na nila yon, ilan po yung mga mabibigyan po natin ng assistance, sir? Kasi matagal din po na hinintay namin na ma-plansya po itong bagay na ito. Salamat. Magandang tanong yan. At actually yan yung one of the highlights of the Labor Day activity. Aside from jobs fair, we have also fund run and also yung livelihood assistance ng mga affected employees ng Florida Bus Company. At we conducted at least 4 meetings with the affected employees. At hinanap natin, napakahirap hanapin yung kung saan-saan nakatira yung mga conductors and drivers, because it's not limited only in Region 2, but some of them are also from Ilocos, from as far as Cavite, meron tayong drivers dyan. And one of the beneficiaries is from Eastern Samar, na binigyan din natin ng livelihood assistance. At kaya medyo mabagal yung proseso kasi we have to get the list of these employees and we have to call them one by one. May 4 meetings nga kami. Ang resulta niyan ay out of the total of 800 affected employees, originally 560 lang yan, but it turned out na yung pala ay drivers lang, not including the conductors, but not limited also to bus drivers and conductors. Meron tayong, of course, as a consequence of it, yung mga personnel, no, office personnel, were also affected. We consider them temporarily displaced workers. At kung paano nga napasok ang Department of Labor and Employment dyan,
ay nakakapagtataka kasi this is not a work-related activity or wage issue. Yan ang laging tanong sa amin, bakit hindi pumapasok ang dole dyan? Ang kwento nga nito ay the reason behind it is yung bus accident, di ba? So, yun nga, isa lang ang may kasalanan, lahat ay affected. So, because we have also a concerned agency na talagang to regulate their business operations, kaya nasuspend sila. If the operation is suspended, of course, their source of income is also suspended and temporarily terminated. Kaya narapat naming i-meet yung mga employees to see to it kung ano ang pwede naming maitulong. At yun nga ay yung aming NegoCart livelihood assistance to them. At out of dito sa Region 2, ang total affected employees ay 80 ang na-profile namin, but only 50 intended, nagbigay sila ng, they declared their intention to avail of our livelihood assistance. So 50 po na mga drivers, conductors, and office personnel. Yes, including their family members. Ano pong update dito, sir? Kasi ang tinatanong ng kasamang kari ay kung maibibigay na sila, maibibigay na sa kanila yung kanila pong NegoCart? Or Yes, yung NegoCart ang aming maibibigay sa kanila for them and also the members of the family na affected so that they will engage into a business. Like some of them wanted to have yung magtitinda ng fish sa kamit, mga ganun. So we provide them this livelihood assistance na tinatawag natin NegoCart, negosyo sa kariton. It's ironic because ang dinadrive nila dati ay bus. ngayon naging kariton. ay kariton. So, para naman sa ganun, mga makalayo sila, that they can reach out so many clients. Okay, follow up kasamang Tere. Yes, sir. Yun po sa livelihood assistance lang. Meron po bang nag-avail sa financial assistance? Yeah, aside from that, we also provide them a small amount for the capital. How much po? Yung per kwan? More or less mga 10 to 15,000 yung binigay natin sa kanila. 10 to 15,000. Totality of it. Okay, per beneficiary Per po yun, sir, beneficiaries. ano? Okay, so siguro itong mga beneficiaries natin na pwede nating i-present din on the day of on Labor Day if kung nandyan sila, or ano pong plano ng DOLE sa kanila, sir? Yun sana yung kasi ready naman yung funds from the DOLE. Ang problema lang is for them to have that card. Hindi pa namin ang counterpart kasi nila, sila mismo yung magpagawa, no? Doon sa kanilang NegoCart, but we provide them funds for that purpose. Instead of giving them in terms of money, ibibigay na natin sa ganong bagay. Kaya lang, because of so short na yung period, May 1st na, we cannot possibly award all of this equipment to them. So more or less, we will just give them the check siguro. Sir, ibig sabihin, yung 10,000 to 15,000 na inyo pong naibigay, iba pa po yung kanila pong pagpapagawa ng mismong kariton? Kasama na yun. Actually, konti lang yung nibigay naming funds sa kanila. But since they have also counterpart, so medyo malaking bagay na rin. Oo, para sa kanilang pamilya, no? Pansamantala na pantawid gutom dun sa kanilang pamilya. Yes, kasamang Jeanette. Dito po, sir, is you are giving it free, sir? Wala na po silang ibabalik? This is a grant, no? At hindi need not pay it kasi hindi naman itong loan, no? So grant for them. Ang aming hinihiling lang sa kanila is for them to use this for its purpose. Baka naman ibigay mo kung gagamitin nila sa ibang bagay. Okay.
Ayan, ano ang ating mga mamaya po ano ay more on itong issue ng pagkaka-displace or temporary displacement ng mga workers ng Florida. Pero balikan muna natin yung ating May 1 kasi meron pang isang malaking activity na magaganap pa on the May 1 at ito yung fund run, sir. Can you say something about the fund run? I think kasamang Oliver, yan yata yung initiative ng inyong grupo, no? Yung CV OSNET, Cagayan Valley Occupational for Safety and Health Network. Yeah, because ang World Safety Day yata is April 28, Yes, no? apa. So, dapat nung April 28 pa ginanap yan, kaya lang para one-stop shop na lang, sa May 1st na lang nating gagawin yan. The purpose is info dissemination lang Yes, oo. on safety. Safety. Ayan. So siguro si Sir Reggie ay pwede rin niyang dugtungan ano yung ilang mga aktibidad as to the specifics of the run. Sir Reggie. Yung ating fun run ay magsisimula ng alas 5 ng umaga doon sa ating Cagayan Sports Complex. At base doon sa ating pinaka-latest na talaan, yung ating target na 250 participants ay mukhang nadoble na. As of yesterday, marami pang private establishment na nagsisignify ng interest na sumama doon sa ating fun run. Ang limitation na lang natin, baka hindi natin maihabol yung kanilang t-shirts. Pero Yes, tinatanggap pa rin natin sila Yes, na oo. mag-participate doon sa ating fun run. Okay, oo. So yan ano, alas 5 umaga sa Cagayan Sports Complex ang umpisa. Actually, libot lang within the population yan, babalik din sa Cagayan Sports Complex. Ang kaibahan ng run na to, mga kaibigan, ay kung dati-rati ang mga government-initiated runs ay 90% mga empleyado din ng gobyerno ang nagsasama-sama. Ito, mukhang marami tayong makakasama from the private establishments. And napakarami rin nating sponsors from the private establishments. And we thank them. Abangan natin on May 1 kung sino-sino itong mga to kasi wala pa tayong final list ng mga tumutulong sa atin. So yun yung kagandahan, awareness campaign, yung atin pong run for safety actually. And takbo para sa malusog at takbo para sa malusog na manggagawa. Ayan, ng ating pong rehiyon. Yan yung ating pong tema diyan sa fun run na yan. So makibahagi tayo. Yes, Director, any additional? Department of Labor and Employment, we also support that activity kasi tayo ay signatory dun sa international law. So part of it ay nandyan sa labor code yung health and safety provision. That's why we support also that program. Yan, ano, ang inuulit ko lang, ang pinakalayunin ng takbo na ito ay upang ipagbigay alam sa atin pong mga, lalo na yung nasa private, as well as sa government, na dapat isaalang-alang palagi yung safety ng kanilang bawat empleyado sa kanilang mga workplaces. Yun ang pinakamahalaga doon. Na hindi dapat nila kalimutan o ipagwalang bahala yung kaligtasan at kalusugan ng atin pong mga manggagawa sa lahat ng sektor, pribado man o sa gobyerno. So yan, abangan natin. Pati media, actually, meron tayong mga representatives from the media sector on the May 1 ay darating sila. So, meron bang gustong itanong si kasamang Gine? Interesado lang ako dito, sir, dito sa livelihood assistance dito po sa ating mga returning OFW. Ano po yung nature ng assistance na yon at how they can avail? Magandang tanong din yan kasi ngayon ay may bago tayong office dito sa Department of Labor. Attached to it yung National Reintegration Center for OFWs. Nandito nga yung aming regional coordinator dyan at newly created office ito dito sa region to help yung mga OFWs na bumabalik na sa Pilipinas at hindi na silang, they don't intend to go back anymore. So kung gusto nila mag-engage into business, we have also this program, yung NRCO. Ang regional coordinator dyan nga ay si Shilani. Okay, so itanong natin kay Madam Shilani Mamurik, yung katanungan ni kasamang Gine. Paano po natin nalalaman
una muna, no, bago yung mga assistance na ibinibigay sa kanila, yung pong mga returning OFWs. Magandang umaga po. Bali po yung mga beneficiaries po ng NRCO, actually po, ang primary agency na nagde-determine whether sila po ay qualified ay ang OWA po. So, ang Overseas Workers Welfare Administration po, sila po yung initial body na nagde-determine at ina-identify whether OFW nga po yung isang individual. And then, kapag yung pong individual na yun ay fit to qualify for the programs, sinasabihan po sila. Yung pong kasama sa May 1, actually po na 10K financial assistance for OFW, sila na po yung mga naunang applicants before. So sila po yung na-screen at na-evaluate ng OWA at na-approve po nila na pwede pong makatanggap ng assistance. So, ang OWA po, ine-encourage nila sa pamamagitan ng 10K, yung mga OFW na bumalik po sa Philippines at nag-stay na po for good sa Philippines na mag-avail po ng kung ano yung programa na suited for them. Hindi po kasi lahat ay qualified. Yun po yung isang aspeto rin ng trabaho po ng OWA at NRCO na binibigyan din po namin ng emphasis kasi as much as we would like to help lahat po ng OFW, meron po naman tayong sinusunod na guidelines from the higher management na kung ano po yung dapat na i-implement po na programa. At gusto ko po sanang sabihin din po na ang NRCO po actually ay partner lamang po ng OWA sa kanila pong programa. Ang OWA pa rin po ang implementing body pagdating po sa reintegration programs. Okay. Yung pong 10K na binabanggit po ninyo, ano po yun? Yun po yung amount ng financial assistance? Opo, grant din po yun, sir. Ano yung mga qualifications? Kasi sinasabi ho ninyo na tinitingnan ninyo dito yung mga qualifications ng mga returning OFWs. Hindi lahat ay maaaring ma-qualify. Yes po. Yung latest na amendment po kasi dumating last December 23. Kinat off, nilimit po nila yung pwede pong maka-avail na mga OFW na bumalik sa Philippines within 3 years back lamang po. So 2011 upwards po sana. Pero yung mga mas nauna na pong naka-apply na hindi na po na-covered dun sa 2011. latest. Yes po. Sila po yung maswerteng nakahabol po para sa May 1 na assistance. Ilan po yung nauna? So, ibig niyo pong sabihin yung para sa May 1 na po? Opo. Yung unang mga nag-apply na sinasabi kahit hindi po sila within the 3 years back na qualification. Minimum po is 500 po yung na-endorse last year. Okay. Yes po. Marami po yun, ano? Oo. Director, meron po kayong gustong idagdag? Ang yung NRCO is separate and distinct sa OWA. Ang agency pa rin for OFWs ay yung OWA talaga, mother agency nila. But this is just a coordinating body between the OWA and DOLE for assistance to returning OFWs. So coordinating body po yung NRC. Yes, sir. Oo. Ayan. Doon po sa na-endorse na mga 500, ay ito po national or region 2? Dito po sa region 2, sir. Okay. Si kasamang Marvin may gustong itanong. Yung paano po yung pondo po ma'am na ipagkakaloob doon sa mga OFWs po? Saan po nanggagaling po yun? Galing po ba yun sa DOLE at the same time sa OWA po ma'am? Bali sa NRCO po. I mean separate Yes po. fund Yes po. for the reintegration. Yes, sir. Si kasamang Jeanette. Kasi pag sinabi kasi nating OFW, mapera na yung mga yan no? So, di ba? Marami nang naipon. Kasi kaya po kamo. sila nagsesettle na dito sa Oo Pilipinas nga. kasi baga may ipon na sila kaya ayaw na nilang bumalik. So, basis din po ba ninyo kung yung value po ng assets nila para maging beneficiary po sila ng livelihood? Magandang katanungan din yan kasi we have to distinguish yung documented and undocumented OFWs.
So, yung documented sa OWA concern yan, although they also protect yung karapatan ng mga magagawang undocumented, but for specific purpose, kaya nga nandyan yung NRCO to link between OWA and the DOLE kung paano ba yung maitutulong ng office sa undocumented OFWs. Okay. Ayun, mabalik tayo kay Ma'am Shilani. Kasi nabanggit lang po ninyo na qualification kanina, yung pong dapat mag-fall sila doon sa 3 years back na requirement. Connecting doon sa tanong ni kasamang Jenny, tinitingnan din ho ba ninyo yung estado ng buhay nila bago kayo magbigay ng inyo pong financial assistance? Paano kung yumaman na po sila kasi nga po nakapag-ipon na? May 10K pa rin po ba sila? Sir, bali po dun sa mga qualifications, kung yung OFW po nakapag-attend ng EDT training, and then yung intention nga po niya na makapag-put up ng konting negosyo, and then yung grant nga po. So technically po, hindi po tinitignan whether mayaman na yung OFW. Yes, sir. Kasi po yung National Reintegration Center for OFW, yung isang aspeto po na tinitignan niya dyan, noted po na karamihan sa mga OFW na bumalik sa Philippines, dumating sila broke, wala po silang ipon. So doon po sa reintegration, sinusubukan po ng DOLE na tulungan yung mga ganoong klase po ng OFW. Regardless kung ano yung naging work din nila sa abroad? Yes po, sir. Akala ko mas priority yung mga domestic helpers, mga ganun. So kahit ano po yung naging trabaho nila overseas? Yes po, sir. Land-based and sea-based po ba ito? Land-based and sea-based, yes, sir. Okay. So lahat ay pwedeng qualified. Sige, kasamang Jenny, para may gusto pang... Ano po yung EDT training? Yun po yung entrepreneurial development training na kinakandak po ng OWA together with the Department of Trade and Industry at saka Land Bank po. So, pre-present yung financial awareness program at the same time po, tinuturuan yung mga beneficiaries dun sa pagpre-prepare ng kanilang simple business plan. Gusto ko rin po sanang idagdag, sir, na sa ngayon po, on the process po ang NRCO na inaayos po yung mga guidelines para hindi po magkaroon ng conflict naman with the OWA. Oo nga, kasi parang may program din ang OWA dito. Yes po. Kaugnay doon sa mga returning OFWs. Yes, sir. Especially doon sa affected din ng mga crisis abroad. Sir, any Yes, sir. comment? Okay lang. Maganda kasi yung kanilang existence ngayon kasi karamihan na hindi nila alam kung saan yung OWA. At we have, while DOLE is the mother agency, ay may mga attached agencies yan located in different places. Yes. Kaya sila nandyan para kagat-agat mabigyan ng kaukulang suporta or assistance yung mga taong pumupunta sa aming opisina. Kaysa naman pag pumunta sa aming opisina, punta ka dun sa CAREC. Hanapin mo yung OWA, ganun po. Okay. Si kasamang Jeanette ulit? Sige, okay lang. Ano lang po ako dun sa mga kasambahay natin. Kumusta naman po yung pagmomonitor nyo, sir? Kung naibibigay po ba yung mga dapat po na benefits nila? Meron na po ba kayong mga natagpo ang mga amo na dinedenay yung mga privilege na dapat para po sa kanila? From OFWs, punta naman tayo sa kasambahay. Sino? Si Sir mo na? Or sige, si Director? Bago si Reggie. Maganda rin pag-usapan yan yung kasambahay dahil as of now, wala pa naman nagko-complain sa amin na mga kasambahay at yan nga ay meron kaming committee created for that purpose at inantay din namin kung merong mag-ask ng increase dun sa kanilang sahod. Wala naman silang complain, wala rin silang abiso sa amin kung gusto nilang ipa. So siguro ay hindi pa nagsisink in yung provisions ng law sa ating mga kasambahay. Sir Reggie, any comment? Last year po, nagtalaga po ang ating regional director ng mga kasambahay desk officers, bawat probinsya. At
last year din nagkaroon tayo ng information dissemination up to the barangay level. At masusi po nating sinasabi nung karapatan ng ating mga kasambahay. At last year din po nagkaroon tayo ng public advisory na kung merong mga kasambahay na hindi nakatanggap ng kanilang 13-month pay ay lumapit lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Labor. Dumating po ng January 15, supposed to be the deadline ng yung reporting ng 13-month pay. Wala po kaming natanggap na reklamo. Na hindi naibigay yung mga benefits ng ating mga kasambahay noong 2013. Okay. Yes, One of the Director. salient features of that Kasambahay law is providing them social benefits like mandatory requirement for membership with SSS, PhilHealth, and also with that payment of 13-month pay because they have now basic wage binigay ng batas. Okay. So hopefully ay naibigay nga yun sa kanila kasi wala nga nagreklamo or takot lang sila. Dalawa lang yan takot or hindi naibigay. Yes, kasamang TJ. Good morning, sir. Sa kabuuan po ng programa ng Department of Labor and Employment, naghihikayat po tayo ng mga employers para makatulong doon sa mga job seekers. Sir, andito naman yung NGAs, yung National Government Agencies, na rat plan. Ano ang pananaw po natin? Parang magka-contradict po ito. Tayo po ay naghihikayat na meron po tayong may empleyo, pero nandito naman yung rat plan ng gobyerno. Ano ang pananaw po ng tanggapan po ng DOLPO dito? That is a policy issue of which I'm not the proper person to answer that. Pero this is a national issue kasi ito because meron naman talagang other agencies na hindi na kailangan ngayon, so they have to synchronize yung kanilang activity para naman ginagawa kasi ng agency, meron ng ginagawa rin ng other agency. So to synchronize matters and activities, they have to make that policy. At hindi natin, we don't question the wisdom of that act. While we support employment facilitation for government employees, sana naman hindi rin sila matanggal. O kung matanggal man sila, makuha nila yung karapat-dapat na benefits. Okay. Yes, kasamang Benji. Okay, follow up muna siya. Follow up ka muna. Okay. Sir, dito sa pamumuno po ni Pangulong Noynoy Aquino, meron po bang aasahan na pagtaas ng sahod po ng mga kawani ng gobyerno? Oh, yun, wage order. Lumabas rin yung kanilang tinatagong tanong. Napakaganda. At laging yan ang katanungan tuwing May 1st, Labor Day. Meron bang bagong wage increase? Tinatanong mo kung sa administration ni President Aquino, maasahan pa natin merong another wage increase. Ito ay naibigay na yung power sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board unless yung Congress will decide to have it to have a wage law also. Pero ito ay nasa RTWPB na. At last year, walang petition na tanggap ang RTWPB. By the way, I am also being the chairman of the RTWPB. We have been waiting for that, pero wala naman silang na-file as of last year. That's why the board, kasi merong dalawang sistema yan, either ng wage increase, either through petition or the board itself will decide na magkaroon ng wage increase. So we waited for a long period of 1 to 2 years, wala naman. That's why last year ay nag-issue kami ng order noong December 23, but it took effect on January 5. Yung pinantay namin yung sahod ng mga employees employed in retail and service establishments. Kasi napansin namin, sa Isabela mataas yung sahod ng ibang employees, while in Quirino and Vizcaya, mas mababa. At para-parehas naman yung nature ng job nila. So we deem it necessary na dapat ipantay yun, but in a staggered basis. Okay. So, yun pa lang so far, yung update natin on which increased for the private sector, sir. Yun pa lang yung latest kasi January yung January effectivity niya. Okay.
Yes, kasamang bench. Morning. Matanong ko lang yung trending ngayon ng demands ng workers abroad. Because if we remember, in the early 70s, nangunguna dito yung mga engineers, mga plumbers, mga Saudi, the very, very start of Filipinos going abroad. And then nagkaroon ng trend na yun, domestic naman. And then there was even a report na one of the aces ng Filipino domestic helpers or domestic engineers ay yun nga, because of sa English nila. So ang ginawa ng other countries, Sri Lankans, Thailand, Malaysians, ang ginawa nila, they also provided English lessons sa kanilang mga domestic helpers. So medyo pantay na. And recently ulit, andun na yung hotel, restaurant management, mga ganyan sa services na sa ngayon, sir, as far as the region is concerned, ano po yung trending? Ano yung number 1 in demand sa mga workers ng Region 2, tapos yung number 2, ano po yung mga top 3 po na in demand? Sa trend natin ngayon, sir. Sa trend, we have here list of top 10 occupations. Number 1, yung metal, machinery, and related trade workers. We have also number 2, yung personal and protective service workers. So ito yung mga nasa taas. Parang dati pa rin yung blue collar jobs ay yun pa rin yung Okay. Hindi po follow up ito. Another question. Sir, palagi po kayong lumalabas eh. Palagi kayong lumalabas. I think there was a time na you stayed abroad pa. Paano naman yung celebration ng mga Pinoy workers sa overseas areas natin? Say, sa Saudi, paano ba yung mga Pinoy? Nagle-Labor Day ba sila doon? Other agency, other countries? Other countries, oo nga. Oo. O sa Hong Kong naman, may Labor Day celebration ba about Tokyo? So worldwide, may ganito rin ba, sir? Simultaneous? Yung workers, local or overseas, ay sila ay Filipino workers din, no? So they are also governed by the same law. So yung May 1st is also a Labor Day for them. So this is supposed to be a holiday for them. But I don't know exactly kung ano yung ginagawa ng mga labor attaché sa different countries. But of course, since Labor Day yan, holiday open yung kanilang opisina to get yung issues and concern ng mga employees. Since this is also a holiday, they are also free to come to the office of the labor attaché. At isa pala mamayang activity sa May 1st ay yung RCC caravan. At nandun din mismo yung mga iba't ibang employees ng other agencies of the department like POEA, OWA, NCMB, RTWPP are also there. They will be there to answer queries and also issues and concerns regarding these employees. Okay. Yes, kasamang Tere. Curious lang po ako, sir, kasi yung po mga employers dito sa Pilipinas, mga foreign companies or anuman, isa ho sa mga nirereklamo ho nila na ang bansa daw po natin, napakaraming holidays, kaya po napipilitan sila na, syempre pagpapasok sa holiday, laging nire-remind ng DOLE, oy, ito yung tamang pasahod, tamang bayad. Ang dami-dami, kaya nakaka-apekto daw po sa productivity ng mga empleyado nila. So meron po bang pag-uusap sa taas na ilimit, bawasan yung po mga holidays na nade-declare dito po sa ating bansa? Nire-respeto natin yung kanilang pananaw dyan, ang kanilang opinion, while it is not advantageous to their interests. Sa Filipino workers naman ay advantageous because when you talk about regular holiday and if a worker work during regular holidays, then they are entitled to double pay. No? Ang isa lang sigurong sagot dyan, like we also adopt their principle. Once you are in Rome, do what the Romans do. So, kung nandito kayo sa Pilipinas, sundan din nyo yung batas. Sundin nyo yung batas ng Pilipinas. Okay. Any follow-up? Ano ko lang, kasi sige. meron isang one time, yung brother ko kasi nag-a-apply sa trabaho, ganyan, tapos foreign company yun. Tapos parang medyo may discrimination. Ako, ayoko sa Pilipino, sabi daw niya kasi, uwi kayo ng uwi, ang dami nyo kasing holiday. So, yun yung isa sa mga disadvantages na nasabi rin sa akin. Kasi
tayo, siyempre, close-knit family, di ba? So, pag may piyesta, may Holy Week, umuuwi. Siyempre, ayaw nung amo dahil nga nababawasan Uwi ng uwi. nga naman yun. Uwi ka na uwi. Anyway, may comment ba kayo doon, Director? Pero sabi kasi ni Director, ang interest ng mga manggagawa yung nasa kanila palagi. Oo nga, at siguro hindi naman lahat ay ganun ang pananaw. And then parties are also free to enter into a contract, di ba? You want to enter into my business, so ito ang aming policy. You are free to accept it or not. So, ganun lang po yun. So long as their contract will not be against the law and public policy. Okay. Follow up si kasamang Marvin. Sige. Tapos si kasamang TJ din, si kasamang Jeanette. Recently po sir ay nagpalabas ng kautusan si Secretary Rosalinda Baldos na i-monitor yung na tiyakin na nasusunod yung nakasaad sa Alien Employment Permit. Dito po sir sa Region 2 may mga foreigners po ba tayo sir na na-monitor na-employ sa iba't ibang establishmento or mga tanggapan dito sa ating pong region po sir? Marami rin mga alien employees dito sa Region 2, especially in Cagayan. In Santa Ana, maraming Chinese dyan. Yes. At yun nga, under the law, before they can be employed, then they must seek permit sa opisina ng DOLE. At yan po ay closely monitored by our labor laws compliant officers. At lagi silang pupunta dyan to check kung meron ba silang permit working here in the Philippines. Hindi po ba sir naapektuhan yung kumbaga yung applicant or yung pagkuha din o yung mga naghanap din po ng trabaho po sir ng mga Pinoy po? Kasi nabanggit po ninyo kanina sir na may mga Chinese na employee din sa iba't ibang tanggapan, halimbawa sa Maysaysa po sir. Of course, sa biglang tingin ay hindi magandang tignan dahil yung Pilipino ay marami nga gusto magtrabaho tapos hindi sila nakukuha. Parang pinaprioritize nila yung other nationals. Nature of the job will call for it. Like for example, interpreters, players. Kasi yung iba pupunta rito, naglalaro para dun sa kanilang principal. So these are just agents and sometimes they also stay here in the Philippines to work. Okay. Si kasamang, meron ka pang follow-up? Sige. Gaano po katagal po sir yung permit po na ipinagkakaloob po ng government? May limit po ba yung kanilang pag-i-stay sa Pilipinas? Doon nga ho pumapasok yung Department of Labor and Employment, not to control but also to look at the nature of the job. Kung yan ba ay talagang the company needs the expertise of these people, so kailangan tumagal sila. Pero kung temporary lang, kailangan i-limit din 6 months, 1 year, or 2 years at the most. Pero doon sa permit nila, sir, specified yung days na dapat nandito sila. Yes, based on the nature of the job, kung ano yung kanilang ginagawa. May renewal, sir, kung halimbawa gusto pa nilang mag-extend. Yes, once nag-expire yung kanilang permit, and then they will seek another permit for renewal. Dapat kukuha ulit sa inyo, sir. At yan ay bago naman kami mag-issue, they have to investigate it also. Okay. Si kasamang TJ? Sir, ano ba yung hakbang o kaya action ng inyong tanggapan dun sa mga employer na hesitant na mag-implemento doon sa wage increase order nung previous years? Kasama pa ko minsan, ayaw nila ibigay yung mga benefits tulad po ng SSS o kaya PhilHealth. Ano pang hakbang o kaya action po ng DOL? Yan ay ang ginagawa ng Department of Labor and Employment dyan, doon sa mga iba't ibang probinsya, like in Isabela, we have also provincial office there. At within their jurisdiction, kung mayroong nakitang violations, they will call for a hearing. They will be called for a hearing, yung mga employers. Kaso, with the advent of the new law now,
and now incorporated into a law yung dating implementing rules and guidelines, yung SENA system. No? Dati kasi kailangan may 2 hearings, papuntahin mo yung employer sa opisina, mag-attend sila ng 2 hearings. After that, pag hindi pa nila binayaran yung employees, then we will issue an order. The regional director will issue a compliance order. At pag hindi pa siyang sumunod dun sa order ng regional director, then dapat i-attach natin yung kanilang properties and that will be sold and it will be applied, the process of it will be applied to the payment of wages of these employees. Pero simula nung ako'y umupo pa rito sa Region 2, mukhang hindi pa namin ginawa yung ganung bagay na we have to magbebenta pa kami ng TV, refrigerators, computers para lang bayaran yung employees. Mukhang compliant naman yung mga employers dito sa Region 2. But now, with the advent of this SENA system, yung single entry approach, no, na we encourage yung amicable settlement rather than going into a hearing, dapat voluntarily the employer will comply with the order. Sir, meron na bang cases na baga parang umabot or may power ba ang DOLE na aabot, kung halimbawa aabot sa pagko-close ng mga establishments na ito, ang hakbangin po ninyo? Yes, yan ang within the power of the regional director. The regional director can order the closure of the business. Kagaya nga niyan, kung may na-aksidente, yung sa health and safety provision of the law ay dapat ipa-close ka agad yan and to investigate and to comply with the safety provisions of the law. At yung mga dito sa Region 2 ay bihira yung mag-issue ang regional director ng writ of execution. Unlike in other regions, yung highly industrialized areas, like ako ay dating regional director ng Cordillera Administrative Region at maraming establishments dyan. At usually, that makes the distinction between Region 2 and other regions. Kasi dito, hindi naman highly industrialized. Okay. So, pwede palang ganun kung may mangyayari. Yes, aksamang DJ. Sir, meron po bang monitoring na ginagawa ng tanggapan po ng DOL para ikutan po yung mga black sand mining operators para tignan po natin mga labor doon na na-employo? Naisingit pa rin ni Kuya TJ yung kanyang favorite topic, black sand. Sir, ano mong reaksyon? Black sand mining issue. Ang dami sa coastal Yan po, town, sir. it's not within jurisdiction of the Department of Labor and Employment, but should there be employer-employee relationship at mayroong problema na hindi nabayaran yung kanilang sweldo at kung sinesweldohan man sila ay kulang at not in accordance with the minimum wage, doon lang siguro tayo papasok. As far as the operation of this business, hindi kami dapat pumunta dyan. Okay. Yes, kasamang Ginny. Mag-e-end na po ang April, sir. Kumusta po yung mga estudyante po na na-employ po natin under SPES program po at may naka-ready na po ba yung mga bayad nila anytime po na mag-end po sila ng contract, sir? Yes, yan nga ay nag-start na uli yung SPES program namin kahit summer. At more or less we have now at 15,000 SPES beneficiaries and we have ready funds for that. At by the way, aside from this SPES program, yung SPES is for education of students para magkaroon sila ng pera parang tuition. Meron kaming bagong programa ang Department of Labor and Employment, yung tinatawag nating GIPs, yung Government Internship Program. Kasi marami na rin graduates na naman ngayon at hindi mo alam kung saan mo ilalagay mga ito, depending on what course ang kanilang natapos. At minarapat ng Department of Labor and Employment to help these new graduates to find jobs. Kaya yung under the GIP program, yung Government Internship Program for a period of 6 months, the DOL will pay their salaries and wages, but they can be employed in any government agencies like PIA. Okay, so yun yung project. Ilan po ang target ninyo doon, sir? Marami yan kasi
We are talking about billions of pesos here because per district we have 3.5 million per district. So it is, since kami lang yung nagpapasahod, hindi naman kami yung employers, so we encourage yung mga LGUs within the area, kung sino man yung walang trabaho, through their peso managers to submit the list of these applicants and to avail of this benefit program. At marami na. In fact, since dapat nag-start yan nung March pa, April, we started it in April, that will end on October. Ang purpose is for them to be familiarized with how yung government services will run and eventually to be employed with the government. Are you still recruiting, sir? O tapos meron na pong na-meet nyo na po yung quota? Series of consultations with inuna namin yung mga mayors in the region at then sumunod yung mga peso managers at meron na silang quota-quota, depende yan sa per district kasi yan. So sa congressman can have also a role on this, ma-identify kung sino yung poor and deserving indigent beneficiaries in their localities and areas. Kaya meron na silang binigay na listahan sa amin. Kaya lang marami pang slots na hindi pa napupuno. Okay, so pwede pang mag-apply, Director. Okay, last two questions siguro. Si kasamang Tere and si kasamang TG, Ma'am. Favorite question ko po kato sir sa mga government agencies, just to know the readiness ng mga ahensya po natin because everybody's talking about the ASEAN economic integration by 2015. So gusto lang po nating malaman kung paano po yung preparation din natin ginagawa sa ating mga workers so that maging competitive din naman po sila pag nagbukas na ho yung market sa labor market sa ASEAN pagsapit po ng 2015. We do a close coordination with other concerned agencies like also yung DepEd, TESDA to address this yung issue na ganyan. Marami ang nangangailangan abroad on this course pero wala namang available applicants for that purpose. Kaya kami ay umuupo rin paminsan-minsan pinag-uusapan kung ano na ba yung trending at tinatawag ni kasamang Benji kanina. Ano ba yung in ngayon? We were discussing a while ago about a few years ago ang nursing professionals ay masyadong in demand. Now ay hindi na. Kaya yung CHED and other dinidiscourage nila yung ibang educational institutions na hindi na muna mag-offer ng nursing courses because hindi na nga ngayon kailangan masyado. Okay, so meron po kayong kumbaga parang coordination with the other agencies to prepare ang ating pong mga labor force. Yes, at kami laging umuupo at nag-uusap din tungkol dyan. Okay, si kasama nga TJ. Sir, ano ang pananaw nyo dito sa job matching, no? Meron po yung estudyante nakatapos pero wala namang bakante doon sa mismatch. Meron din yung sector na nangangailangan pero wala naman nakatapos. Any recommendation from DOL? Okay. Yun nga yung ating ginagawa at pinag-usapan nga natin kanina. At yung nurses at other professionals now are applying for a job like call center agents. So yan talaga ang mismatch, no? Hindi naman yun ang pinag-aralan nila. A second year student of college pwede naman maging call center so long as fluent siya. At yun nga, yun na yung importance ng GIP program. So regardless of kung ano yung natapos mo, you can be employed in any institutions, but the funds for your salaries and wages will be coming from the Department of Labor. So yun po yung isa nating kumbaga parang initiative para ma-resolve po yung program na to. Pero dito sa ating region, sir, meron ba kayong idea kung kung paano yung competitiveness din ng ating mga employers o yung mga applicants doon sa mga absorbing rates ng ating pong mga employers, especially doon sa mga trabaho na kung minsan ay medyo hirap ipasok ang mga taga-Region 2?
Yan nga yung aming isa sa mga conditions doon sa mga participating recruitment agencies na dapat naman hindi yung conduct kayo ng job fair, nagpa-participate kayo sa job fair, wala naman kayong kinukuha. So dapat kung nag-participate kayo ay meron din kayong na-employ. Yun yung isang condition ko sa mga provincial officers na see to it that kung sila ay nagsisik for permit na sila nakakandak ng job fair, dapat may makukuha sila. Because we are wasting time and effort, money, yung pagpapaserox lang ng CV Documents, ay oo. malaking bagay yan sa mga job applicants. Okay. And hopefully din ay may reporting sila sa inyo pong agency kung ilan po yung nakuha nila. Kasi usually tinatanong natin yan, mukhang hindi na sila nagre-report pa sa DOLE kung ilan ba yung nakuha nila, ilan ba yung nag-apply at ilan ba yung nakuha, yung na-employ. Yun nga rin yung aming tinitingnan dyan at isa sa mga kondisyones. But now, to facilitate that, ang pre-registration before May 1st ay nagsimula na kahapon, May 28, no? Hanggang parang sa ganoon hindi mahaba yung pila during jobs fair. At doon ma-identify na kagad na mga i-ready na lang i-submit doon sa mga recruitment agencies sa mga pangalan para hindi na tatagal at hindi napipila yung mga tao. Okay. Si Sir Reggie, kung meron pa siyang nais na idagdag doon sa mga na-discuss. Kasamang Oliver, sa May 1 job fair dito sa Tugigaraw, meron tayong 700, at least 700 vacancies for local employment at for overseas job, at least 1,000 jobs. Doon naman sa Santiago City Job Fair sa may Robinsons Mall, ang nakataya dyan na bakante for local employment ay at least 1,500. Okay. At doon sa overseas ay at least 2,000. So ang kabuuan, meron tayong ino-offer na at least 5,200 job vacancies para sa ating May 1 job fair, kasamang Oliver. So 5,200 po, So Na job vacancies. Napakarami na po niyan. Kung halimbawang talagang may makukuha sila, ang problema na naman kung... tuwing job fair, kasamang Oliver, napapansin namin na mas marami yung ating vacancies kaysa ating mga job applicants. Tama po yan. Simula nung ako'y nasa DOL, napapansin ko na mas marami talaga ang job vacancies kaysa sa ating job applicants. At pag ganitong national job fair, kagaya ng Independence Day sa Labor Day, ang target po natin na hard on the spot ay at least 15% na hard on the spot. So kung meron tayong 1,000 na job applicants, at least 150 ang hard on the spot. Sana. Yun yung ating target. At nung last year, ang vacancy natin sa Santiago City Job Fair ay umabot ng 3,000 vacancies. Pero ang ating job applicants ay umabot lamang ng 1,200. Ang lalo. Choosy ho ba yung mga aplikante? O ano pong nangyari? Bakit konti yung aplikante? Sa inyo pong assessment, bakit ganon? Ang dami-daming walang trabaho po. Ganito kasi, sa part ng Department of Labor sa kasi sponsoring agency, kagaya ng LGU, hindi naman kami nagkukulang sa information dissemination. In fact, 1 month before the job fair, meron na tayong press releases. Meron na tayong mga nakasabit na tarpaulins. At meron na tayong nakapost sa ating official Facebook account. Nakapost na sa wall yung ating mga schedule of job fairs. At doon din sa ating website, nakapost na din yung ating schedule of job fairs. Pero ganun pa rin yung ating resulta. Mas marami pa rin yung job vacancies kaysa yung ating mga applicants. At kung susumahin ko, parang ang ating mga fresh graduates, parang tinitignan muna nila kung ano yung gusto nila. Maglo-local employment ba sila o mag-overseas employment? So, karamihan sa mga fresh grad ay pag ganitong May or June ay parang nagwe-wait and see pa. Kasi hinihintay pa nila yung kanilang transcript of records, yung kanilang diploma. Pa yung mga so, parang documents, hindi pa sila
nag-attend sa ating mga job fairs. Pero magpaganon pa man sa ating mga employers, pakiusap namin kahit wala pa yung mga credentials, kung qualified naman, i-hire on the spot na. Oo. And then Yun ang pahabol na pakiusap. lang yung ilang Pahabol mga na lang yung mga documents. transcript of record saka diploma. Okay. So yan ang atin po ulitin lang po natin siguro Sir Reggie para at least malaman po ng atin pong mga kababayan ang jobs fair po on May 1 ay dalawa, of course sa Santiago City ay sa May Robinson's Mall, People's Gym naman dito sa Tuguegarao City malapit lang po yan at sa Apari wala pang venue Sir Reggie. Sa Municipal Town Hall ng Apari pero yan ay sa May 3 sa kanila pong bayan. So sa lahat ng mga naghahanap po ng trabaho ay maaari pong ihanda na ang inyo pong mga papers upang sa ganun ay at least magiging okay yung atin pong pag-a-apply. Ang mahirap din kasi kung minsan kaya isa rin siguro sa dahilan na mababa yung ating pong mga rate ng nakukuha ay dahil po sa hindi nakukumpleto yung mga dapat na hinihingi mula sa ating mga applicants. So, yan po. At wag po natin kalimutan yung atin pong fun run on the May 1 din, 5 o'clock dyan sa may Cagayan Sports Complex. Makipag-ugnayan lang po sa Department of Labor and Employment dahil nandun po yung ating mga focal persons na mag-aasikaso po sa inyo. So now, alamin natin kay Director kung ano pa yung nais niyang ipahatid sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig and of course, ang kanya pong mensahe sa lahat po ng mga manggagawa at mga employers na rin. Director. Salamat kasamang Oliver for this opportunity to inform the public dun sa mga activities to be conducted on May 1st, ang Labor Day natin. At gaya ng in-announce mo nga, may karoon tayo ng jobs fair, fund run, and other livelihood assistance, awarding of livelihood assistance sa mga affected employees of yung mga affected employees ng Florida and also dun sa OFWs and other activities. We would like to encourage all the applicants, yung mga wala pang trabaho, to participate dun sa magaganap na jobs fair come May 1st sa Tuguegarao City at saka sa Santiago City and on May 3 sa Apari, Cagayan. At I would like also to encourage yung mga participating agencies na sana ay kung mag-participate sila ay mas marami yung kinukuha nilang mga applicants so that there will be, para ma-happy lahat, na mayroon silang makuha dun sa jobs fair. Okay, so ayan, thank you very much, Director. At bigyan daan din natin si Mamba Shilani Mamurik, doon kung meron pa siyang nais na ihayag sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ipahabol ko na rin, ma'am, parang nabasa ko kasi, meron din kayong award on the day para doon sa mga returning OFWs? Opo, sir. Bali dito po sa Cagayan, sir, meron pong 11 beneficiaries. Tsaka sa Isabela po, merong 30 po. 2 will come from Quirino Province po. How about Vizcaya, ma'am? Wala pa. Sa Vizcaya po kasi naset na po on a separate date, May 14 yung pong kanilang awards. Pero ilan po sa Vizcaya? 43, sir. 14. Tapos sa May 14? Yes, sir. Ang award. Okay. So, abangan natin, yung pag-award. So, itong Cagayan, ang i-award sa Tuguegarao City. Opo. How about yung sa Isabela? Sa Isabela rin po or the same pa rin po sa Tuguegarao? Sa Isabela na po, sir. Okay. Pero simultaneous po yun. Yes po, sir. So, yan, inyo pong mensahe sa atin po mga tagapakinig. Kami po sa Dole NRCO ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Doon naman po para po sa mga OFW, kung meron po tayong mga suggestion na pwede po natin gamitin for policy development, bukas po ang Dole NRCO sa pagtanggap po ng suggestions or recommendations po from the public. Okay, thank you very much, Madam. Of course, Sir Reggie. Maraming salamat kasamang Oliver sa pagkakataong ito. Gusto ko lang pong ulitin yung sinabi po ng ating director kanina, yung pre-registration ng mga job applicants for May 1.
bukas po ang tanggapan ng DOL Cagayan Field Office sa may Caritan Sentro. So yung mga applicants po pwede nang mag-pre-register. Ano po yung kainaman ng pre-registered para sa ating Labor Day Job Fair? Hindi na po sila pipila doon sa registration area. Pwede na silang dumiretso doon sa job shopping area para makapili na sila ng kanilang applyan. At isa pang advantage ng pre-registration ay magagawa na ng Department of Labor yung job skill matching. Makikita na doon yung qualification ng applicant at pwede nang i-repair doon sa mga nangangailangan ng mga aplikante. Okay. So, ayan, thank you very much. Yes, Director? Ang tema pala ng May 1st activity ay sa sipag, tiyaga at talino, buong mundo, saludo sa manggagawang Pilipinos. Sa lahat ng tagapakinig, Happy Labor Day at saka mabuhay po kayong lahat. Thank you very much, Director Sixto Rodriguez Jr., sir, at syempre sa kanyang mga staff and sa media practitioners, maraming salamat din po. Sa susunod ay makakasama naman natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So muli sa ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.